Di na ako makikipagtalo pa. Tama ka nga, maganda ka kaya yung ganda mo ang ginagamit mo para mapasunod ang karamihan. Yang maamo mo mukha ang ginagamit mo para magpaasa ng mga tao. Kahit na ang kailangan mo lang naman sa kanila pera. Sana wag mawala yung ganda mo. Dahil sa oras na mawala yan, wala ka na maipagmamalaki. Kasi kahit ugali at pananaw sa buhay, hindi maganda sa'yo. Hindi mawawala ang ganda ko. Huwag ka mag-alala. Andito lang to sa akin at ginagamit kong kapangyarihan para makuha lahat ng gusto ko. Wala ka na magagawa ron. Maganda ako. Pretty faces always win. Kaya wag mo akong takutin. Minsan, ang ganda ay nagmimistulang patibong para sa ibang mga kalalakihan. Dahil sa pagkakaroon ng natural at maamong mukha, lahat ng gusto ni Olivia ay nakukuha niya. Mabilis niyang napapasunod ang mga kalalakihan, ngunit karamihan sa kanila ay pinapaasa niya lang. Inuubos niya ang lahat at kapag wala na siyang mapala sa mga yon, ay iniiwan niyang parang isang basura. Yun din ang magdadala sa kanya sa isang klase ng sumpa. Ito ba ang magpapabago ng pananaw niya sa buhay o ang tanging bagay na magbibigay pahirap sa kanya ng walang katapusan? Ang boring naman ng tropa ni Terence. Sa isang cheap na restaurant lang ako dinala nung nakaraan, tapos pipitsuging bulaklak lang ang ibinigay sa akin. Tapos kahapon, hindi ako nagparamdam. Ayun, panayan siya at tawag sa akin. Pero naka-restrict na siya. Bahala siya sa buhay niya. Wala na nga siyang ambag sa kwentuhan. Wala pang pera. Ayoko ng mga ganong lalaki. Ang hirap naman pala nun. Pero kung makapag-post sa Facebook, akala mo kung sinong yayamanin. Paano kanyan mabibila ng make-up saka skincare, di ba? Huwag yan. May iba pa naman pwede na mas mayaman. Sa ganda mong yan, alangan namang wala kang makilala, di ba? Yung mga lalaki nga na kinikita mo noon, halos ibenta pa pati gamit ng mga magulang nila, maibigay lang sa'yo ang gusto mo. Ganong lalaki dapat ang hinahanap mo. Sa Saturday may date ako. Bagong match lang sa dating app. Mukhang mayaman May sarili daw siyang sasakyan, tapos may shop sila ng mga car parts sa QC. May condo rin siya at may sariling bahay. Pero sa bahay nila yun sa Pasay, doon nakatira parents niya. Kung mukha naman, okay na rin. Pogi kahit paano. Tapos sa mamahaling restaurant pa ako inaaya. O diba? Ayan! Sa ganyang lalaki ka dapat nakikipagkita. Basta alam mo na send mo lang palagi sa akin ang location. Tapos, pag magpapabili ka, alam mo naman ang paborito ko. Alam ko naman na hindi mo ako kakalimutan Oo naman, akong bahala sa'yo. Nagugutom ka na ba? Parang gusto ko ng donut. Kanino kaya tayo magpapalibre? Wait lang, hanap tayo rito sa paligid. May ka-talking stage ako rito dati. Tapos nagparamdam kahapon. Hingian na lang natin ng pagkain para naman may pakinabang. Wait lang, ayan si Travis. May kaya naman yan sa buhay, di ba? Nanay niya nasa abroad. Marami ang pambili. Saka dati pa lang may crush na sa'yo yan, te. Huwag mo yan palalampasin, Baka isang box na donut pang bilhin yan sa'yo. Ay, no. Ayoko sa kanya. Mayaman nga yan, ang pangit niya naman. Ayoko ng ganyang kalandian, no? Iisipin ko pa lang kapag nagpapabebe ko sa kanya. Hindi ko kaya. Buti sana kung kahit paano may itsura siya Ano naman? Hindi mo naman yung gagawing boyfriend, girl. Katulad lang din niya ng ibang hinuhututan mo ng pera. Pwede na yan, ano ka ba? Gusto ka naman yan Pa-cute at artihan mo lang yan, ibibigay niya ng gusto mo. Andyan lang naman siya kapag kailangan mo, no? Wala namang commitment. Kung sakali man na makikita ka niya nakikipag-date sa iba, wala siyang magagawa. Di ba nga, basta ikaw ang gugustuhin nila, palagi silang magkakaroon ng kakumpetensya. Well, sa bagay, tama ka nga. Hindi ko pa yan nahihingian Siya kasi minsan kusang nagbibigay, di ba? Ang pangit niya kasi. Ilang beses na yan nag-aaya sa akin ng date. Kaso nahihiya ako, baka may makakita sa amin. Sa ganda kong to, papatol sa isang lalaki na parang pinamahayan ng tigyawat ang muka.
Grabe ka naman sa pinamahayan ng tigyawat sa mukha. Malay mo naman, gwapo na rin yan kapag naging clear skin, di ba? Try mo lang isama sa listahan ng mga lalaking nagkakandara pa sa'yo. Sayang din ang pwede mo mahingi sa kanya, no? Huwag mo na lang tignan sa mukha para hindi ka mandiri. Te, kahit saan ko siya tingnan, nakakadiri talaga siya. Mabuti sana, kaso medyo mukhang libagin. Bahala na nga. Basta gusto ko makakain ngayon. Ilang sandali pa ay napatingin sa lokasyon nila ang binata. Hindi nagsalita si Olivia pero kusang lumapit ito sa kanila. Isang peke at mapang-akit na ngiti naman ang iginawad ng dalaga. Ganito niya madalas nakukuha ang mga kalalakihan dahil nagiging isang patibong sa kanila ang bilugan niyang mga mata. Hi, basta na? Tapos na klase nyo? Hindi pa. May inaayos lang kami para sa organization. Medyo nagkaroon lang kasi ng konting aberya para sa event. Oo nga pala, ikaw ang president ng Kapit Kamay Club, no? Ang galing mong araw eh. Nabalitaan ko kasi yung friend ko, member nyo. Halata naman din na matalino ka at madiskarte sa buhay. Oo, ako nga ang president ng club. Ayaw nyo bang sumali? Pwede pa naman eh. Sayang din, maraming exciting activities na pwedeng gawin sa mga susunod na buwan. Wala akong time sa mga ganyan eh. Ang dami ko kasing ginagawa. Pero hayaan mo, support na lang ako sa'yo. Palagi naman talaga ako nakasuporta pagdating sa'yo eh. Hindi lang talaga halata. Talaga ba? Nahiya naman ako bigla sa sinabi mo. Bakit ka naman mahihiya? Magaling at matalino ka naman talaga. Yun palang panalo ka na eh. Sinong hindi hahanga sa'yo? Kung alam mo lang kung paano kita ipinagmamalaki sa mga kaklase namin. Minsan nga, halos makipag-away pa ako kapag may nagsasalita ng masama sa'yo. Ayoko pa naman sa lahat yung ganong klase ng mga tao. Lalo na yung mga mapanglait. Bakit mo naman gagawin yon? Mamaya, magkaroon ka pa ng mga kaaway dahil sa akin. Hayaan mo na lang sana sila. Wala rin naman magiging epekto yun sa'yo eh. Kahit na makaaway ko pa silang lahat, basta maipagtanggol lang kita. Ang kakapal kasi ng mukha ng mga yun eh. Sanay na ako sa kanila. Kasi noon pa lang mga bully na sila sa akin. Ang inaalala ko lang baka kasi madamay ka pa at mabully ka rin. Alam mo naman ang mga tao ngayon. Kahit na hindi naman sila galit sa'yo, idadamay ka nila. Huwag mo na lang gawin yun para sa akin ha. May mga mababait pa rin naman dito na nagiging kaibigan ko eh. Walang pretty girls na nabubuli. Saka ako naman ang aaway sa kanila kapag ganon. Ay, oo nga pala. Ano nang gagawin natin, Olivia? Ang sabi mo kanina, nagugutom ka at gusto mo ng donut, di ba? Gusto mo na bang lumabas tayo para bumili? Oo nga, cravings lang ngayon. Kaso, wala akong extra money. Next time na lang yan kapag may natira pa sa pera ko. Ipambabayad ko pa to para sa activities natin eh. Pero kanina ko pa naiisip yan, kaya takam na ako. Tapos napanaginipan ko kasi hindi ko nakain ngayong araw, no? Grabe na kasi tong cravings na to. Ngayon pa kung kailan wala man lang pambili. Gusto mo ng donut? Tara, bili tayo. Diyan lang naman yun sa gilid ng school. Wala nga akong pera tapos bibili ako. Saka na yan. Pwede namang cravings na lang ngayon. Isipin ko na lang na makakakain din ako niyan sa susunod. Ikaw na lang bumili o magpapasama ka sa amin. Oo nga, pwede ka naman naming samahan. Gusto rin kasi namin maglakad-lakad muna sana. Total, hindi naman ganun kainit eh. Kung may extra money lang din ako, baka ako na non-libre dyan kay Olivia. Kaso pareho naman kaming purita eh. Pretty lang pero no money. Sagot ko na, huwag na kayong mag-alala. Ayoko naman na panay ka lang cravings dyan. Lilibre ko na kayong dalawa. Para din naman sa ito, Olivia eh. Uy, nakakahiya naman. Huwag na, baka mamaya maubos pa namin ang allowance mo eh. Baka kami pa ang sisihin mo kapag wala ka ng pera. Oo nga, baka magalit pa sa iyo ang lola mo. Ayoko naman na may sabihin siya tungkol sa akin ha. Hayaan mo na lang ako. Pwede naman talaga akong kumain ng donut sa susunod. Huwag na, salamat na lang. Kapapadala lang ni mama ng pera kahapon. Tapos nagbigay pa si lola ng extra. Kaya meron ako rito. Wala naman na akong babayaran eh. Kung sa mga activities naman,
Iba pa yung allowance ko para dun. Ano, tara na. Sige na, ako naman ang taya eh. Makita ko lang na matuwa ka, okay na ako dun. Maging kasing tamis lang ng donut ang mga ngiti mo. Grabe naman banat yan. Hindi ko alam nakikiligin pala ako. Para kayong dalawang bida sa palabas. Wala na, inggit na naman ako nito. Tara na. Sige na nga. Masyado ka mapilit eh. Okay lang din ba kahit na may hot choco? Parang masarap kasing partner yun. Pero okay lang din naman kung sa donut lang ang budget mo. Ako na nga lang ang magpapalibre. Ako pa yung demanding, no? Oo, kahit na anong gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Yon ang naging simula ng palaging pagpapalibre ni Olivia sa binata. Dahil napapadalas na siyang puntahan ni Travis kapag wala silang klase, sinasamantala na niya ito para makuha ang mga gusto niya. Kahit anong pagkain ang sabihin niya, ibinibigay ito ng binata. Hindi lang ito palaging para sa kanya, kundi pati na rin ang pagkain na para sa kaibigan niya. Isang beses, dalawa lang sila ni Travis na lumabas dahil kinailangan ni Dixie umuwi dahil sa pagluloko ng kanyang tiyan. Ayan lang ba ang gusto mo? Bakit parang hindi ka mapakali? Panay ka ayos ng buhok mo na parang may pinagtataguan ka. Ayos ka lang ba? May pinagkakautangan ka ba o ano? Teka, baka nandyan ang parents mo at bawal kang makita na may ibang kasama. Ha? Wala naman. Inaayos ko lang kasi bagong rebanda ko. Baka magusot ang buhok ko. Wala pa naman akong dala na suklay. Oo, yan lang muna. Busog pa naman ako sa bigay mong pagkain kanina eh. Bilisan mo na lang para makauwi na rin tayo. Medyo sumasakit na rin kasi ang tiyan ko. Mukhang sira na yung ulam na nabili namin kanina ni Dixie. Ngayon ko lang naramdaman eh. Parang nag-aalboroto ang tiyan ko. Ano bang kinain nyo? Hindi ba yun ang binigay ko kanina? Yung pinabili yung chicken wings? Bago lang yun kasi mainit pa yun ang binigay ko. Kung yun ang dahilan, magrereklamo ako sa pinagbilang ko. Hindi. Bumili kasi kami ng ulam kanina. Yung ginisang sayote na may giniling. Feeling ko panis na yun kasi iba na rin ang lasa nun. Huwag ka na maraming tanong. Kumain ka na dyan para makauwi na tayo. Kakainis naman. Bakit kasi hindi na lang manahimik at kumain eh? Nahihiya na akong pinagtitinginan dito. Ang pangit ba naman kasi ng kasama ko? Tapos nasa tapat pa kami ng pinto. Nakakainis naman. Ngayong panataon kung kailan ang daming tao. Ilang minuto rin ang tinagal bago sila natapos kumain. May mga pumapasok sa loob na kakilala ni Olivia at ang iba ay hindi siya napapansin. Pero bago sila lumabas, nakasalubong niya ang isa niyang manliligaw. Nagtataka ito dahil sa susunod na araw ay dapat may date sila. Tapos nakita niya si Olivia na may ibang kasamang kumain sa lugar na dapat ay pupuntahan pa lang nila. Pero walang ibang sinabi si Olivia. Tumakbo siya palayo dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya. Buisit naman. Bakit ang wrong timing ng lahat? Bakit nakita niya pa ako na may kasamang pangit? Mamaya isipin niya na ganito kababa ang standard ko sa lalaki. No way! Kung sana kasama ko si Dixie, pwede pang mapalusutan na tropa ko lang din eh. Sandali lang, Olivia. Bakit ka ba tumatakbo? Katatapos lang natin kumain eh. Alam mo bang masama yan? Baka magkasakit ka niyan. Ewan ko, pero sobrang sakit na talaga ng tiyan ko. Hindi ko na to kaya. Pasensya ka na ha. Uuwi na talaga ako. Salamat ulit sa libre mo. Masarap ang pagkain. Hindi lang ako masyado nag-enjoy. Pinigilan pa ng binata si Olivia dahil gusto niya itong ihatid sa kanila pero tumanggi na ang dalaga. Kinabukasan, magkasama na naman ang magkaibigan at pinag-usapan nila ang nangyari.
Kadiri, di ba? Imagine kung pumayag akong ihatid niya ako sa bahay, makikita ng mga kapitbahay na gano'n ang manliligaw ko. Ano to? Beauty and the Beast? Ang pangit niya talaga, as in, te. Lalo na kapag pinapawisan siya. Ew! Ewan, walang tamang paliwanag sa itsura niya. Basta pangit, yun na. Ang judgmental pa naman ng mga kapitbahay namin, no? Kapag nakita nila, mas malala pa sila manlait doon. Ikaw kasi, umuwi ka kaagad. Hoy, hindi ko kasalanan na ang sakit talaga ng tiyan ko, no? Pero ano na balak mo kay Travis? At ano namang sabi nung kadate mo sana? Nagtanong ba siya sa iyo kung sino yung tsaka na kasama mo? Baka iniisip na na nagayuma ka na kaya bigla ka na lang niya nakita na may kasamang ibang lalaki. O kaya inisip niya na baka walang-wala ka na talagang mapili. Hindi siya nagtanong pero ako na ang nagsabi. Pinsan ko kako yun. Ngayon lang ulit nakita at nag-aya kumain sa labas. Ayokong pumangit ang tingin niya sa akin dahil lang sa nakita niya. Todo effort pa naman siya sa akin, tapos may potential na siya ang sagutin ko. Tapos makikita niya lang ako na may kasamang may gali sa mukha. Yak, di ba? Ano ka ba naman, girl? Natawa naman ako sa gali sa mukha. Super grabe ka naman manlait ng tao. Malay mo kapag na-rejuve siya, maalis pa ang mga tigyawat na yan. Medyo okay naman sana siya eh. Baka maalagaan niya lang ang face niya. Kailangan na niya ng retoke dahil sa sobrang lala na talaga. Hindi lang yun basta tigyawat. Nakakadiri nga tumabi sa kanya eh. Feeling ko kapag magdidikit ang balat namin, mahahawa ko sa kanya. Ang dami niya namang pera, pero hindi niya maayos ang sarili niya. Ano ba naman na mag-invest siya sa pagmumukha niya, di ba? Sabi nila, bawi naman sa kabutihang loob, di ba? Sa ugali naman panalo yung tao. O, ano bang gusto mo? Pogi na masama ang ugali? O kasing pangit ni Travis, pero mabait? Ano namang gagawin ko sa ugali? Yun ba ang unang nakikita ng mata? Hindi naman, di ba? Kapag ba may makakita sa amin na naglalakad sa mall, sasabihin ba nila na, hala, ang bait naman ng galisi na yan? Hindi naman, di ba? Pero kapag gwapo ang kasama ko, malamang maiinggit ang mga makakakita. Te, tingnan mo naman ang ganda ko. Clear skin, walang bahid ng tigyawat. Tapos gusto mong i-partner ako sa may galis? Hoy, hindi ako naging maganda para lang maging girlfriend ng pangit. Wala akong pakialam sa ugali niya dahil meron namang mga lalaki na gwapo na mabait pa at mayaman pa. Kaya kung makakuha ng ganon. Habang panay ang reklamo ni Olivia sa mga nangyayari, napansin nilang palapit na naman sa kanila si Travis. May dala itong lalagyan ng pagkain na mukhang ibibigay na naman sa kanila. Kahit na iritado ang dalaga, nagpanggap siyang masaya siyang makitang muli si Travis. Ayan na pala ang lalaking baliw na baliw sa'yo eh. May dala na namang cravings mo. Naks, ibang klase talaga kapag clear skin, no? Kailangan spoiled. Cravings mo, bibilin ko, baby. Wow! Che, manahimik ka nga dyan, hindi ka nakakatuwa ha? Hi, Travis. Ano yung dala mo? Oo nga pala, naikwento sa akin ni Olivia na sobrang senyo raw kahapon na. Sana may mga susunod pa kayong gala, no? Alam mo ba na malapit na ang birthday niya? Gusto niya nga sanang magpunta sa isang fancy restaurant. Alam mo yung wine tapos may soft music sa background, yung mga romantic dates sa mga palabas, ganun ang gusto niya. Tapos magsusuot siya ng magandang dress like para siyang isang princess. Kasi siyang prinsesa mo, di ba? Dixie, isa pa. Manahimik ka na dyan. Kung ano-anong sinasabi mo kay Travis. Nakakahiya na yan ha. Sa'yo ko lang sinabi yan. Sana hindi mo nalang pinaalam sa kanya. Hindi ko na nga sinasabi kasi baka kung anong isipin niya tungkol sa akin. Bakit? Malay mo naman gawin niya, di ba? Kere naman niya siguro ang 5 to 10K na budget para doon, no? Siyempre, mga lalaki may gusto sa isang babae, gagawin talaga nila ang lahat para lang sumaya ang prinsesa nila. Di ba tama naman ako, Travis? Saan ba yung sinasabi niya? Oo nga pala, ayos na ba ang tiyan niyo? Huwag na muna kayong magbibili ng pagkain sa labas. Ito, dinalang ko na kayo. Ay,
Salamat, Travis. Kaya bet na bet kita para sa friend ko eh. Palagi mo kaming binubusog. Uy, Olivia, saan daw ba yung sinasabi mo? Ayan na, siya na mismo nagtanong. Siguro naman paghahandaan niya yan na mabuti. Kailan ba ulit ang birthday mo? Para sana makapaglabas agad ako ng pera. Nasa bangko pa kasi ang savings ko eh. Para makapag-ready rin ako ng ireregalo ko sa'yo. Hindi na. Hayaan mo na yung pinagsasabi ng kaibigan ko. Nakakahiya na sa'yo, maglalabas ka pa ng pera. Sus, kunwari ka pa eh. Pero ang sabi mo sa akin, pangarap mo magpunta ron kasama si Travis, di ba? Kaso hanggang imagination mo na lang kasi nahihiya kang mag-aya sa kanya. Kasi nga, wala ka naman panlibre. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Saka hindi ko naman sinabi na ilibre mo ako eh. Ako may gusto sa'yo. Dapat sagot ko lahat kasi ako rin ang lalaki. Katulad nga ng sinabi ni Dixie, isa kang prinsesa. Kaya dapat itrato ka ring prinsesa. Uy, para kayo mga ewan dyan. Talagang pinapadaman niyo sa akin na single ako, no? At walang kalandian. Gusto ko rin matrato na prinsesa. Ano na, Olivia? Sabihin mo na kung saan yun. Masyado ka pang pabebe dyan eh. Ayan na nga ang pangarap mong pakikipag-date kay Travis. Ituturo ko na lang sa'yo sa susunod kapag nadaanan natin yon. Salamat pala rito at sa mga ginagawa mo para sa akin. Pinaparanas mo talaga na special ako para sa'yo. Wala yun, ano ka ba? Ganito kita tinatrato dahil gusto kong ipakita sa'yo kung paano ako magmahal. Wala ka na bang ibang cravings? Sabihan mo lang ako para makabili ako mamaya kasi lalabas kami. Ang sabi niya pizza raw. Huy! Nakakahiya naman masyado. Baka sabihin ni Travis, sinasamantala ko naman na ang kabaitan niya. Wag na, okay na kami rito sa binigay mo. Gagastos ka na naman eh. Hindi yan, kasi nga nanliligaw siya sa'yo eh. Di ba ganyan kagalante ang manok ko. Tama si Dixie. Kahit na gagawin ko para sa'yo, Olivia. Bigyan mo lang ako ng chance. Subukan natin kung anong mangyayari sa mga susunod. Mabait ka naman eh. Baka pwede na makonsider. Malawak ang ngiting ibinahagi ni Travis dahil pakiramdam niya ay may pag-asa ngang makukuha niya ang matamis na oo mula sa babaeng iniibig niya. Pagkaalis ng binata, muling bumalik ang pandidiri ni Olivia. Kadiri ka naman, bakla. Pinangunahan mo pa talaga na nanliligaw siya sa akin, no? Kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi mo na nakakakilig, ikaw ang manok ko, bla bla bla. Kilabutan ka, bakla. Hoy, ano yun? Bakit? Totoo naman nanliligaw siya. Ayan nga siya na rin ang may sabi. Hayaan mo na, pwede naman siya manligaw lang sa'yo. Kung ayaw mo sagutin, di wag. Para namang hindi ka sanay magpaasa ng mga lalaki. Kapag wala na siyang pakinabang, ang sabihin mo na lang na study first ka. Ang dali lang naman ng mga dahilan eh. Or sabihin mo na hindi ka pa ready kasi gusto mo talagang makita kung hindi ba makaka-apekto sa career mo ang love na yon. Kapag sinabihan mo na siya ng ganun, susuko rin siya ng kusa. So, hanggat hindi pa siya sumusuko, gatasan mo ng todo. Utak ang gamitin mo, no? Isang tabi ang pandidiri, okay? Kung ganong mukha, mapapa-study first talaga ako. Ngayon pa lang iniisip ko na siyang makakatuluyan ko. Grabe, kinikilabutan na ako. Kadiri talaga. Ay, mabuti na lang hindi ako naging ganyan kapangit, no? Baka maging single ako habang buhay. Mabait, mayaman, tapos bigay pa lahat ng gusto mo. Sayang nga lang wala sa kanya yung unang hanap mo. Sana maisipan niya magpabago ng mukha para naman mapili mo na siya. Kapag pinapalitan niya balat ng mukha niya, tapos yung ilong niya hindi na mukhang sa baboy, baka pwede pa. At yung mata niya, kung medyo papasingkitan niya, masyado kasing malaki eh. Mukha siyang mulagat kapag tinitingnan ko. Matalino naman siya, pero kasi first impression ko sa kanya, mulagat siya. Tapos parang sa bisugo naman yung nguso niya. Kasi siguro dahil na rin sa dalawang sungki ng ipi niya sa harapan. Ang dami niyang ipapabago sa mukha niya bago siya pumasa sa standard ko. Magkano kaya magagastos niya doon, no? Sana maisipan niyo ng mga magulang niya para makapag-ipon pa sila.
Grabe naman panlalait yan, bakla ka. Talagang sinagad mo na, no? Wala ka man lang nakitang matino sa mukha niya. Okay naman ang mata niya eh. Ang problema lang, yung mga tigidig niya sa fes. Hindi ako nanlalait. Dinedescribe ko lang ang mukha niya. May magagawa ba ako na pangit siya at ganun ang nakikita ko? Hello, te. Mukha bang okay ang mata niya? Mulagat nga, di ba? Baka isipin ng iba, bobo yung naging boyfriend ko. Pero matalino siya, ha? Alam naman nating lahat yon dahil kapag sinabing Travis, halimaw sa ACADS. Oo, kaso halimaw rin sa kapangitan. Ay, ayoko na. Hindi ko na kinakayang ugali mo. Tama na yan. Kumain na lang tayo nitong bigay ng yung masugid na manliligaw. Ayos tong adobo na dala niya, ha? Sino kaya nagluto nito? Ang bango. Mukhang masarap pa. Baka yung lola niya na palagi niyang ipinagmamalaki sa akin. Masarap daw magluto ang lola niya eh. Sa'yo na lang yan. Baka mamaya may gayuma pa yan. Baka hindi na niya kayanin ang pagiging hard to get ko. Idadaan na ako sa mabilisang paraan. Basta kapag nagayuma ko, ikaw ang gumawa ng paraan para mahimasmasan ako, ha? Huwag mong hahayaan na mapunta ako sa pangit. Huwag kang OA. Kumain ka na ang arte-arte mo dyan. Wala nga tayong pambili ng pagkain eh. Mamaya pa ang pizza natin. Busy pa ang baby boy mo. Kaya sa ngayon, ito muna ang pagtiyagaan natin. At least hindi na natin need bumili sa karinderya. Baka sumakit na naman ang tiyan ko. Baka kasi maisipan na naman mag-aya kumain sa labas ni baby boy mo. Yak! Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Mamaya may makarinig sa atin. Alam mo naman ang issue dito sa atin, ang bilis kumalat. Masisira pa ang image ko. Mamaya makaabot pa yan sa labas. Paano naman na yung mga manliligaw ko? Mamaya isipin nila kaya wala pala ako sinasagot sa kanila kasi ganyang lalaki pala ang gusto ko. Magiging katatawanan pa ako. Ayoko pa naman sa lahat yung ganun. Huwag mo siyang tatawaging bebe boy ko, ha? Ang cheap! Hindi na kumibo pa si Dixie. Ang buong atensyon niya ay nasa pagkain na bigay ng binata. Sarap na sarap siya sa kinakain niya. Nang kinahapunan noon ay nagbigay ng pizza ang binata katulad ng ipinangako niya. Sa mga sumunod na araw, napapadalas na ulit ang paglabas nilang tatlo dahil ayaw ni Olivia na silang dalawa lang ni Travis ang kakain sa labas dahil takot siya sa panghuhusga ng mga tao. Naging opisyal ang panliligaw ni Travis. Kaya nagbibigay siya ng effort at naglalabas ng pera para lang sa dalaga habang si Olivia naman ay kung sino-sino pa rin ang kinikita. Gusto niyang humanap ng ibang lalaki na pwede niyang magamit para tigilan na rin siya ni Travis. Ngunit wala sa mga lalaki na yon ang kayang tumbasan ang binibigay sa kanya ng binata. Isang araw, inimbitahan ni Travis ang dalaga sa bahay nila dahil sa kaarawan ng kanyang lola. Yun lang ang unang beses na makakapunta si Olivia sa bahay ng manliligaw. Wow! Ang laki naman pala ng bahay nyo. Itong living room nyo, buong bahay na namin. Tapos 4 pa kaming nakatira. Pamana talaga sa amin to. 4 din kami nakatira dito. Ako, ang lola, tapos yung ate ko. Tapos si papa. So, si mama mo lang talaga ang nasa abroad? Mayaman naman pala kayo eh. Bakit doon ka pa nag-aaral? Bakit? Mas maganda nga dun sa school natin, may mga kaibigan ako. Tapos, nandun ka rin. Mas malapit ako sa'yo, di ba? Ako pa pala ang naging dahilan. Baka mamaya sabihin ng pamilya mo, ako lang ang habol mo doon. Dapat, focus tayo lagi sa studies. Wala naman silang sasabihin kasi maganda ka. Tsaka maayos naman ako nag-aaral. Naikwento na rin naman kita sa kanila eh. Gandang-ganda nga sa'yo ang lola ko. Dahil mukha ka raw anghel. Sobrang amo ng mukha mo. Tara, ipapakilala kita. May iilang kamag-anak si Travis na naroon, kaya nakilala rin sila ni Olivia. May hiya at pagkailang na nararamdaman ng dalaga dahil hindi naman niya sineseryoso ang panliligaw ni Travis. Pero pinakilala na siya sa angka nito.
Naging paborito pa siya ng lola ng binata dahil na rin sa kagandahan na meron siya. Para daw siyang isang diwata na napadpad lang sa lupa. Sinabi pa ng lola ng binata na sana ay huwag niyang saktan ang kanyang apo at huwag niyang pagsamantalahan ang kabaitan nito. Hindi naman sumagot si Olivia dahil si Travis ang tanging naging tagapagtanggol niya. Natapos ang araw na yon, hanggang sa kinabukasan ay wala silang pasok, kaya ang magkaibigan ang magkasama para pag-usapan ang mga nangyari at ipakita ni Olivia ang mga mamahaling gamit na bigay sa kanya ng lola at ate ni Travis. Bakla kang mahal nito. Kung original nga tong bag na to, nasa 120,000 yan. Tiba-tiba ka pala talaga kay Travis. Sa mukha ka lang malulugi, pero sa pagiging galante ng pamilya niya, hindi. Ito gusto ko. Tingnan mo tong relo na to. Galing to sa ate niya kasi padala raw to ng mama nila galing abroad, kaso hindi niya bet. Hindi pa to nagagamit eh. Pero bukas na yung box. Kagabi, tiningnan ko kung magkano ang halaga nito. Nasa 55K. Relo lang to ha. Authentic pa to. Kasi meron pa yung parang card niya. Ang sarap isuot. Feeling ko ang yaman ko rin. Ngayon nakita mo na may iba pang kaya ibigay sa'yo si Travis. Hindi lang panay pagkain. Yun na nga eh. May naiisip na akong gawin. What if maging mas malapit ako sa kanya, tapos pangakuan ko siya na after graduation ko siya sasagutin. Kasi after graduation, aalis na kami rito eh. Tapos sabay ghost ko siya, no? Unti-untiin ko lang siyang hut-hutan. Yun ang nga sinasabi ko sa'yo. Kung dati mo pa yung binigyan ng chance. Malay ko ba? Ang akala ko kasi pangit na siya tapos mahirap pa. Kasi may pera naman sila, ayaw niya magpaayos ng mukha. Siya na nga may sabi na ayaw niya ng mga ganun. Hindi niya pag-aaksayahan ng oras ang pagpapalit ng itsura niya para lang gustuhin ng ibang tao. Dahil kung mahal siya, tanggap siya. Ang baduy, no? Mukhang tanga yung paniniwala niya. Mas marami pa nga siyang makukuha na babae kung gwapo siya eh. Ang paniniwala niya kasi yung babaeng totoong mamahalin siya, hindi yung gagamitin lang siya. Kaso, ang napili niya pa rin, manggagamit. Pero okay na yon, maging lesson ka na lang sa kanya. Malay mo naman kapag nakamove on na siya sa'yo, makahanap na siya ng iba. Galingan mo na lang, balatuan mo ko ha. Siyempre naman, lagi kang kasama sa mga plano. Pili ka na ng bag dyan, 2 talaga yung hiningi ko. Gusto mo ba yung white? Galing sa atin niya yan, 1 beses pa lang nagamit. Iniisip ko pa nga kung anong ipapabili ko eh. Susulitin ko na to kasi ang sakit niya sa mata. Di maging masakit na lang ako sa bulsa. Gastos na naman niya ang kagandahan ko. Hindi ako naging maganda para lang maging libre. Correct! Dapat palagi ka nakakalamang sa lahat. Yang ganda mo ang biyaya mo kaya dapat mong gamitin yan. Sa mga sumunod na araw, nagbibigay na ng pagkakataon ang dalaga kay Travis. Mas lalo ring lumalaki ang gasto sa kanya dahil nagpapabili na siya ng mga gamit. Minsan pa ay nanghihingi siya ng pambayad ng mga project kay Travis. Hindi naman siya tinatanggihan ng binata dahil lahat ay kayang ibigay para lang mapatunayan niyang mahal siya nito. Grabe ka! Talagang tinutuo mo sinabi mo na dadalhin mo ko sa ganito kamamahaling kainan ha? Nakakahiya naman. Deserve mo naman kasi talagang dalin sa ganitong lugar eh. Ang ganda mo kaya. Ako nga nakakahiya eh. Nakatingin sila lahat sa akin. Ang pangit ko kasi. Ano ka ba? Hindi naman kasi dapat maging basihan ng muka. Kung alam lang nila kung gaano kakabait at kagalante, baka magkaroon pa ako ng kaagaw sa'yo. Ako maraming kaagaw sa'yo. Dahil sa ganda mong yan, pinagkakaguluhan ka talaga. Ang swerte ko nga na hindi mo ako ni-reject eh. Dati kasi tuwing lalapit pa lang ako sa'yo, lumalayo ka na. Ngayon, okay na sa'yo na lumabas tayo. Kasi nakita ko kung gaano ka kabuting tao. Mabait ka, marespeto, hindi ka tulad ng ibang lalaki na nakikilala ko. Hayaan mo na, huwag na tayo magdrama. Gusto ko na kumain. Thank you ha, ginawa mo lalong special ang araw ko.
Basta ikaw, lahat magiging special dahil ganun ka ka-special sa akin. Ang ibig bang sabihin nito, may chance talaga ako sa'yo? Tingin mo ba sasama ako sa iyong maglalabas ng ganito kung wala? Pero ang gusto ko sana, study first muna tayo. Parang, alam mo yung situationship? Secured natin na tayo ang magkakatuluyan sa huli. Pero sa ngayon, sa pag-aaral na lang muna tayo mag-focus. Tapos, kapag nakagraduate na tayo, saka kita sasagutin. Kung ayos lang sa'yo na maghintay ng 2 years para maging official tayo. Talaga ba? Oo, okay lang sa akin. Mabilis lang naman ang 2 years eh. Basta ang mahalaga sa akin, alam kong may patutunguhan tong panliligaw ko sa'yo. Sana maging consistent ka kasi baka ngayong alam mo na may something na talaga sa atin, bigla kang magbago. Katulad sa mga ibang lalaki na sa una lang magaling. Hindi ako ganun. Promise, mas lalo kong ipaparana sa'yo na tama ngang ako ang pinili mong mahalin. Kahit na panay ang magagandang salitang sinasabi ng dalaga, sa kalooban niya ay naduduwal na siya. Kailangan niya lang mapaniwala si Travis na meron talaga siyang makukuhang matamis na oo pagdating ng araw na ipinangako niya. Sa haba ng panahon, alam ng dalaga na marami pang mangyayari. Kaya sa ngayon ay aatupagin na lang muna niyang maging masaya sa mga ibinibigay at ipinapakita sa kanya ni Travis, kahit na alam niyang hindi naman talaga niya ito magugustuhan kahit na minsan. So nasabi mo na pala sa kanya, kaya naman pala todo effort, no? Paano naman ang pakikipagkita mo sa ibang mga lalaki? Stop na ba yun? Ay, no! Bakit ako titigil makakita ng mga gwapo? Kunwari lang naman yung ginagawa ko sa kanya eh. Hahanap pa rin ako na magiging potential boyfriend ko, no? Ayoko nga mag-settle sa kanya lang. Ganun? Paano kung mahuli ka niya? May pa-situationship ka pa kasing nalalaman eh. Siyempre, kapag hindi ko yun sinabi, malamang titigil na yun. O magbabudget na lang yun ang ibibigay sa akin. Wala sana akong allowance, diba? Acting boyfriend na siya ngayon. Alam mo, kagabi, pag uwi, gusto niyang mag-video call kami habang natutulog. Parang tanga lang, di ba? Sawang-sawa na nga ako sa pagmumukha niya eh. Tapos hanggang sa pagtulog ba naman? Mababangungo talaga ako. Siyempre nga, para na rin kayong in a relationship niyan. Magbibigay ka pa ng update sa kanya tapos magpapaalam, ganun. Pinili ko rin naman to. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko na yun madalas na magagawa kasi nga busy rin ako. Saka nakikita naman kami rito. Kapag nasa bahay kasi kako ako, maraming pinapagawa sa akin. Tapos katabi ko pang matulog ang kapatid ko. Kaya paano kami magkukol? Buti na dadaan ko sa paliwanagan. Aga ko nga nag-good night sa kanya kasi doon naman ako sa dating app kumakausap ng ibang lalaki. Buti pa doon, ang daming pogi. Oh, basta ingat-ingat lang ha. Nandito naman ako bilang backup mo. Pero hindi natin alam ang ibang mangyayari kasi madalas na kayo na lang talaga magkasama, no? Oo nga pala, may 500 ka ba dyan? Pahiram naman ako. Huwag mo na bayaran, nagbigay sa akin ng 3K si Travis. Gamitin ko rin sa pagbili ng skincare ko. O diba, ibang klase? Nagagastosan niya skincare ko, pero siya di niya magastosan ng sarili niya. Naging panatag ang dalaga sa mga kaganapan sa kanila ni Travis. Minsan siyang nakakaramdam ng hiya kapag maraming tao ang nakakakita sa kanila. Pero dahil malaki ang pakinabang niya kay Travis, hinahayaan na lang niya ang panghuhusga ng mga tao. Nilulunok niya ang pandidiri na nararamdaman niya. Ang mahalaga ay nakukuha niya ang gusto niya. Lumipas ang ilan pang mga buwan. Nanatili ang pagbibigay ni Travis ng atensyon at luho sa kanya. Habang si Olivia naman ay nagpapatuloy na kumilala ng ibang lalaki ng patago. Gusto mo bang lumabas bukas? Nood tayong sine. Maglalaba ako bukas eh. Wala na bang ibang araw? Sa susunod na Sabado na lang, gusto mo ba? Tambak na kasi ang labahin eh. Ako lang naman ang gagawa nun. Kasi nga busy mga tao sa bahay, may mga trabaho. Ipalaundry mo na lang yan. Magkano lang naman yun eh.
Ayoko, magagalit sa akin sila mama. Ayaw nila ng ganun kasi nga may mga damit na nawawala. Ilang damit na ba namin ang di namin makita kahit na magreklamo kami? Tapos minsan sira pa yung mga damit kasi may mga nahahalo naman siya. Hayaan mo na, pahinga naman tayo. Palagi na lang tayong magkasama. Baka magkasawaan tayo niyan. Di naman ako magsasawa sa'yo eh. Namimiss nga kita. Ako sawang-sawa na sa mukha mo. Anong sabi mo? Sorry, hindi ko narinig. Ang hina kasi. Wala, ang sabi ko, parang space na rin natin sa isa't isa. Di ba merong ganun? Kailangan ng personal space para hindi tayo masyadong masakal sa isa't isa. Tuwing weekend lang naman tayo hindi nagkikita eh. Minsan every Sunday pa lumalabas tayo. Pahinga na lang muna tayo, ha? Ay, sige na nga. See you na lang sa Monday. Nandyan ang friend mo. Ingat kayo sa pag-uwi ah. Ayaw mo naman kasi magpahatid. Salamat pala rito sa chocolates na padala ng mama mo. Ingat ka rin sa pag-uwi. Umaway si Olivia habang nagpapaalam sa binata. Ang kaibigan niya naman ay saktong nakalapit sa kanya. Nice! Ang dami na naman yung bit-bit mo, ha? Bigay ba yan ng future mother-in-law mo? Yan na ba yung special na padala para sa'yo? Anong mother-in-law pinagsasasabi mo dyan? Kilabutan ka naman, hoy! O anong sabi niya? Pumayag naman na hindi kayo magkita bukas? Nagawan ko na ng paraan. Gusto kasi palagi kaming magkasama. Ayoko na nga sana siyang makasama eh. Kakainis lang. Buti na lang naniwala sa katwiran ko. May date pa naman ako bukas. Lalabas kami ni William, yung sinasabi kong nurse na nakilala ko sa dating app. Ang pogi nun, girl. Pangatlong date na namin to eh. Mukhang may napipisil kang bagong lalaki, ah. Kapag nakumpirma ko na mas mayaman to kay Travis, ito na lang ang pipiliin ko. Hindi pa masakit sa mata. Proud pa akong ipakita sa lahat kasi ang puti, ang kinis, ang tangkad, tapos chinito pa. Ang pogi talaga. Akala mo artista. Mabait din siya at galante. Gora ka na lang kung saan ka masaya. Basta doon sa palagi magbibigay ng food at gamit sa atin, ha? Ito naman, both parents niya nasa Canada, doon na nakatira. Only child siya, kaya lahat ng sahod at pera, hawak niya lang. May namana na rin siyang properties galing sa parents niya. Diba? Doon pa lang secured na ang future ko. Kikilalanin ko lang talaga muna tong maigi, pero pasok na pasok sa standard ko. Kinabukasan, habang nag-aayos ang dalaga dahil sa pakikipagkita niya kay William, itinago niya muna ang chat nila ni Travis at sinabihan ang binata na baka hindi siya makapag-reply buong araw dahil abala siya sa mga ginagawa niya. Hindi naman umapila ang binata at sinabi na mag-chat lang siya kapag pwede na. Nakipagkita si Olivia sa lalaking sinasabi niya. Masaya siya buong araw dahil hindi na niya kailangan ikahiya ang kasama niya. May mga ibinibigay rin sa kanya ang lalaki na regalo. Nang kinahapunan, malapit na silang umuwi ay kumain muna sila. Doon niya nakita si Travis na mukhang alam na ang nangyayari. Sino yung kasama mo? Ang sabi mo, busy kang naglalaba ngayon, ah. Mukhang busy ka pala sa pakikipagkita sa iba. Huwag mo nga ako ipahiya rito. Kung umasta ka dyan, akala mo kung sino ka. Alam mong may kasama ako, magsasalita ka ng ganyan. Umaasta ako na akala ko kung sino ko. Ano ba ako sa'yo, Olivia? Kaibigan lang kita. Oh wait, hindi rin pala kita kaibigan. Kakilala lang kita. Ano yung mga date natin? Yung mga sweet moments natin? Akala ko ba kapag graduate natin, sasagutin mo na ako. Kapag graduate pa, di ba? Huwag kang umasta na boyfriend kita dahil hindi kita sinagot. Walang commitment, kaya walang masama kung makikipagkita ako sa ibang lalaki na gusto ko. Ang ibig sabihin, pinapaasa mo lang ako? Ikaw ang umasa, okay? Masyado akong maganda para magsettle lang sa'yo. Tingnan mo nga yung sarili mo. Tingin mo ba may papatol sa'yo?
Ang layo ng itsura niyong dalawa oh. Siya gwapo, matangkad, maputi at almost perfect na. Ikaw, mukha kang basura na kahit langaw ayaw kang lapitan. Alam mo kung wala ka lang pera, wala namang magkakagusto sa'yo eh. May pakinabang ka kasi, kaya may mga taong lumalapit sa'yo. Okay, ngayon alam ko na lahat. Kaya pala kapit na kapit ka sa akin dahil may pera akong naibibigay sa'yo. Yun lang pala ang habol mo eh. Dahil yun lang naman ang pwedeng habulin sa'yo eh. Tingnan mo na lang ang pagkakaiba nating dalawa. Ang dami kong manliligaw. Kahit na hindi ko sa'yo makuha yung mga kailangan ko, maraming magbibigay sa akin yan. Alam mo ba ang pretty privilege? Malamang hindi, kasi pangit ka. Di na ako makikipagtalo pa. Tama ka nga. Maganda ka kaya yung ganda mo ang ginagamit mo para mapasunod ang karamihan. Yung maamo mo mukha ang ginagamit mo para magpaasa ng mga tao. Kahit na ang kailangan mo lang naman sa kanila pera. Sana lang wag mawala yung ganda mo. Dahil sa oras na mawala yan, wala ka nang maipagmamalaki. Kasi kahit ang ugali at pananaw sa buhay, hindi maganda sa'yo. Hindi mawawala ang ganda ko. Huwag ka mag-alala. Andito lang to sa akin at ginagamit kong kapangyarihan para makuha lahat ng gusto ko. Wala ka na magagawa ron. Maganda ako. Pretty faces always win. Kaya wag mo akong takutin. Nang umalis si Travis, ipinaliwanag ni Olivia sa kasama niya na hindi niya talaga kilala ang lalaki. Isa lang yon sa mga manliligaw niyang nagkakandara pa sa kanya at masyadong baliw na baliw. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy si Olivia sa mga ginagawa niya at napapadalas na rin ang paglabas nila ni William na siyang ipinalit niya kay Travis. Ang binata naman ay hindi na nagparamdam o nanggulo pa kay Olivia, kahit na madalas niya itong nakikita sa kanilang paaralan. Ang attitude niyang pangit na yan, ano? Kung makaiwas sa akin, akala mo naman ang laki ng atraso ko sa kanya. Sayang naman, nahuli ka kasi. Sana may foods tayo ngayon. Magpapadala naman mamaya si William. Hintayin na lang natin. Hayaan na natin yung pangit na yan. Tingnan mo, sa mga susunod na araw babalik din yan sa akin. Hindi naman ako matitiis niyan eh. Lahat ng mga lalaking lumalayo sa akin, bumabalik din sila dahil wala na silang makikitang babae na mas maganda sa akin. Pero mukhang naiiba yan si Travis. Kasi tignan mo nga talagang wala ka na sa buhay niya. Parang hindi kayo naglalandian noon. Hindi talaga kami naglalandian dati. Kadiri naman yun, makikipaglandian ako sa tulad niya. Kahit maisipan kong magpabebe sa kanya, hindi ko magawa eh. Casual lang kami niyan. Panay lang talaga siya libre sa akin at umaasa na pwede ngang magkaroon ng himala na magustuhan ko siya. Ay, huwag ka nang paka-stress dyan. Kung hindi ka niya pinapansin, huwag mo na lang din pansinin. Oo nga pala, bakit may tigyawat ka yata dyan sa noo? Halata ba? Meron kanina pagising ko. Pero pinuto ko kaagad kasi naglagay ako ng makeup. Feeling ko dun sa tinest kong makeup eh. Or yung brush ko kapapalit lang kasi. Halata talaga, ang laki. Parang may bukol ka sa noo. Hindi mo pa ba nakikita? Ibinigay ni Dixie ang salamin para makita ng kaibigan niya ang kanyang itsura. Hindi lang iisang tigyawat ang nasa mukha ng dalaga dahil meron pang maliliit na hindi basta natatakpan ng make-up. Meron pa nga ako nakakapa ng mga tigyawat dito sa pangako eh. Maliliit lang pero kahapon ko pa napapansin. Bakit kaya ganito? Sana bukas hindi na to lumaki pa. Maghihilamos na lang ako ng malamig na tubig at maglalagay ng skincare. Ayoko na ring magpuyat. Hindi pa naman sanay ang mukha ko sa tigyawat. Nang makauwi ang dalaga, agad niyang hinilamusan ang kanyang mukha. Nakatitig lang siya sa salamin dahil pakiramdam niya ay mayroon pang mga tigyawat na patubo dahil namumula ang ibang parte ng mukha niya. Dahil sa takot niya ay hindi siya gaanong nakatulog. Hanggang sa kinabukasan pagkagising niya ay napasigaw na lang siya dahil sa dami ng tigyawat na tumubo sa kanya sa loob lang ng ilang oras. Hindi ako pwedeng pumasok ng ganito ang mukha ko. Kailangan ko tong matanggal ngayon mismo.
Naku, papangit ako kapag may tigyawat. Nakakadiri, ang lalaki pa naman tapos kulay dilaw pa talaga. Pinutok niya ang mga tigyawat. Kahit na nasasaktan siya at nagdurugo, isinantabi niya yon dahil mas mahalaga sa kanya ang magiging itsura niya kapag haharap siya sa maraming tao. Nagpatong siya ng mas makapal na make-up. Girl, ayos ka lang ba? Bakit naman ganyan ang makeup mo? Hindi mo naman inayos ang pag-blend. Mukha ka naman bangkay dyan. Ang kapal kaya. Magilamos ka nga. Yung dati lang sanang foundation na ina-apply mo. Hindi bagay sa'yo ang ganyan. Hindi pwede. Makikita yung mga tigyawat ko. Ang dami. Pinagpuputo ko nga kanina. Nakakadiri, ang daming nana at dugo. Kapag hindi ko tinakpan, nakakahiya naman, di ba? Baka sabihin nila nakakadiri ang mukha ko. Mas pangit naman kung ganyan, girl. Ano bang skincare ang gamit mo ngayon? Nagpalit ka ba ng sabon? Baka naman kasi marumi ang tubig nyo. Mineral water nga ang panghilamos ko eh. Hindi naman ako nagpapalit ng skincare kasi mas sanay at hiyang ako doon. Ilang taon ko nang ginagamit yun tapos ngayon pa ako magkakaroon ng ganitong tigyawat. Sobrang lala talaga. Hindi siya yung paisa-isa lang tapos hindi gaanong malaki. Parang nagnanana talaga. Pader, baka kaya? Hindi maganda na pinuputok mo yung malalaking tigyawat kasi magbubutas-butas ang mukha mo. Mas papangit ka. Wala nang pagiging clear skin mo. Nahawa yata ako kay Travis, no? Kasi ganito yung mga tigyawat niya eh. Nakakadiri, tapos kulay itim na pimple marks. Sabi na eh, kaya ayoko magdidikit sa kanya, nakakahawa talaga yun. May sakit na siya sa balat. Ilang linggo na kayong hindi nagkakasama ng tao, no? Mahahawahan ka pa ba niya? Eh baka ngayon lang umepekto. Nakakainis naman. May date pa naman kami ni William. Paano ko haharap sa kanya kung ang kapal ng makeup ko? Isipin mo na lang kung anong pwedeng gawin para mawala yung tigyawat mo. May napanood ako yung apple cider vinegar daw or yung white ng egg parang gagawin mong face mask. Agapan mo na yan, namamagana ang mukha mo. Oh. Baka mas mapahama ka niyan kapag pinagpatuloy mong putukin yung mga tigyawat mo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumala ang nangyayari sa mukha ni Olivia. Ang dati niyang makinis na mukha ay nagkaroon na ng patong-patong na tigyawat. Maging ang ilong niya ay namumula na rin. Hindi na niya magawang putukin lahat dahil nasasaktan na siya. At nagiging dahilan lang yon para dumami lalo ang tigyawat niya. Pinagsabihan na rin siya ng mga magulang niyang wag na muna maglagay ng make-up dahil baka isa rin yun sa dahilan kaya lumalala ang tigyawat niya. Ano bang pwede kong gawin? Nakakahiya na ang mukha ko. Lahat sila nakatingin sa akin. May mga naririnig pa akong usapan na ang pangit ko na ngayon. Hindi naman dapat to ganito, di ba? Kakainis. Try mo kaya na wag mo na maglagay ng kung ano-ano sa face mo. Baka lalong nai-irritate eh. Mas maganda na munang hayaan mo yan. Hayaan ko? Anong gusto mo? Makikita nilang lahat na pumapangit na ako? Ang ganda-ganda ko tapos pagtatawanan lang ako ng iba? Baka naman may ginagawa sa akin si Travis. What if pinapakulam niya ako? Tess, saan mo naman nakuha yung ganyan? Mukha bang pag-aaksayahan ka pa ng oras ang tao na yon? Saka anong kulam? Wala nang ganyan sa panahon natin, no? Mukha ba may nabubuhay pa mangkukulam ngayon? O kung meron man, nasa probinsya ang mga yon. Baka may kung ano lang nangyayari sa'yo. Malinis ba ang kwarto nyo? Ang inihigaan mo? Baka may allergies ka. Nagpalit na nga kami ng punday. Bagong bili rin yung unan ko. Tapos naglinis na rin sila sa bahay. Kaya imposibleng sa mga ginagawa ko to. Nag-search din ako. Safe naman yung skincare ko. Saka base sa iba na hindi naman sila tinitigyawat. Nagpupuyat ka ba? Minsan lang, kapag nasistress ako sa mukha ko.
Baka dahil sa puyat din at stress. Ganyan kasi minsan yon. Kapag puyat din ako, nagkakatigyawat ako. Baka nagsabay ang puyat at stress mo. Gagaling din yan, don't worry. Huwag mo lang masyadong galawin kasi baka mag-iwan pa yan ng mas malalang problema. Malala na nga tong problema ko eh. Ayoko na. Gusto ko na lang umiyak. Kapag tumitingin ako sa salamin, hindi na ako ang nakikita ko. Ang pangit ko. Hindi ko matanggap. Tanggap mo man o hindi, wala ka na magagawa. Nasa mukha mo na ang tigyawat eh. Hayaan mo na lang na matuyo yan at gumaling. Paano na ang date namin ni William? Makikita kami bukas kasi birthday niya. Isasama niya ako sa bahay nila dahil nagbabakasyon ng parents niya rito sa Pilipinas. Ayoko humarap sa kanila na ganito ang itsura ko. Simple lang yan. Huwag ka na lang magpunta para hindi ka ma-stress, di ba? Baka makadagdag na naman yan sa tigyawat mo. Tingnan mo nga yung mukha mo. Wala na mapaglagyan ng tigyawat. Balik ka na lang kaya kay Travis para pareho kayong tigyawatin. Couple goals. Ew, no way! Hindi ko pa rin papatulan ng pangit na yun. Nakakadiri kaya siya. Mas nakakadiri pa siya kaysa sa mga nana ng tigyawat ko. Gagawan ko to ng paraan bukas. Makakapunta ako sa party dahil nangako na ako. Baka magtampo si William at ang mom niya. Hindi nagpatinag si Olivia. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para putukin ang mga tigyawat sa mukha niya. Dahil doon ay namaga at tila lumolobo ang pisngi niya. Nang mapunasan niya ang mga dugo, nilagyan na niya ng makeup at nagpasundo kay William. Noong makita siya ng binata ay nagtaka at nag-alala sa kanya. Bakit? Masyado bang makapal ang pagkakalagay ko sa makeup ko? Ganyan lang talaga yan. Kasi party ang pupuntahan natin, di ba? Dinner with your parents lang, di ba? Sige, mamaya mag-aayos na lang ulit ako. Baka kasi mahulas agad ang makeup ko eh. Napalusutan pa ni Olivia kung paano siya mag-aayos. At pagdating nila sa bahay ni na William, binawasan niya ang makeup niya. Mas nangibabaw naman ang pamamaga ng mukha niya. Pagpasok sa loob ng bahay, nakipagbeso siya sa ina ng binata, ngunit agad na napalayo ang ginang dahil sa kakaibang amoy ni Olivia. Ang sabi ay galing ito sa mukha niya. Amoy nana po? Hindi naman po. Baka po sa ginamit kong makeup remover kanina. Mukhang unang pagkikita pa lang ay inayawan na siya ng ina ng manliligaw. Hanggang sa natapos ang maghapon, hindi siya binigyan ng pansin ng ginang at mas naging aligaga siya dahil bumabalik na naman ang mga tigyawat sa mukha niya. Nang ihatid siya ni William sa bahay nila, sinabi ng binata na ititigil na niya ang panliligaw kay Olivia dahil sa pisikal niyang itsura. Sinabi ng binata na hindi na siya ang magandang babae na nakilala at nagustuhan niya. Ayaw niya ng babae na may mga tigyawat sa mukha dahil pakiramdam niya ay hindi marunong maglinis ng sarili si Olivia at ayaw rin daw ng kanyang ina ng ganoong klase ng babae. Hindi lang ito sinabi sa kanya kanina dahil ayaw nilang masira ang espesyal na araw ng binata. Kahit na anong pakiusap ni Olivia, hindi na siya pinakinggan pa ni William. Yun na rin ang huling beses na nagkausap sila. Nakablock na ako eh. Kahit na gumawa ako ng bagong account, ayaw na talaga niya akong kausapin. Sobrang pangit ko na ba talaga? Huwag kang masasaktan ha. Pero oo. Pero ako pa rin naman to ah. Nagkaroon lang naman ako ng tigyawat. Bakit? Porkit ba may tigyawat ako, aayawan na niya ako? Nangako pa siya sa akin na kapag dating ng parents niya, isasama nila ako pabalik sa Canada para sa bakasyon. Doon ko na sana siya balak na sagutin. Hindi man lang ba niya naisip na gusto niya ako? Naisip naman siguro niya. Gusto niya ang ganda mo kaya nung nawala na yon, ayaw niya na sa'yo.
Di ba ganon din naman ang ginagawa mo? Kaya nga ayaw mo kay Travis kasi hindi siya gwapo. Iba naman kasi yun. Siya kasi pangit naman talaga eh. Uy, hindi Nakita mo na ba siya ngayon? Nagpapaderma na yata siya. May mga bakas pa sa mukha niya pero medyo malinis na kumpara noon. Nakita ko siya kanina at naka-brace na rin siya. Tapos bagong gupit ang buhok. Medyo pogi na siya. May ipopogi pa ba yung pangit na gaya niya? Huwag mo na nga ibaling sa kanya ang usapan. Hindi ko pa rin matanggap na may unang lalaking tumanggi sa akin. Kapag gumanda ulit ako at nawala na tong mga lintik na tigyawat sa mukha ko, hindi ko nakakausapin pa ang William na yun. Nang malapit na ang uwian nila, habang naghihintay si Olivia sa kaibigan niya na lumabas ng banyo, muling nagtagpo ang landas nila ni Travis. So, totoo nga ang sinabi ni Dixie. Nagpapaayos ka na ng mukha mo. Mabuti naman yan, para naman maging disente ka na rin tingnan. Totoo rin pala ang bali-balita tungkol sa'yo. Hindi kita namukhaan Kung hindi ko pa nakilala ang boses mo, baka isipin kong ikaw ang maglilinis ng CR. Ano nangyari sa'yo? Parang wala nang space ang mukha mo para sa tigyawat Medyo bumababa na rin sa leeg mo. Matapos mo akong hawahan, magtatanong ka sa akin kung anong nangyari sa akin? Ang kapal naman ng mukha mong mag-attitude ngayon Dahil ba ganito ang itsura ko? Well, para sabihin ko sa'yo, babalik pa rin ang dati kong ganda. Hindi ka sigurado kung may gandang babalik pa sa'yo. O baka yan na talaga ang kabayaran sa mga panggagamit mo noon. Hindi ba mukha lang naman ang maganda sa'yo? Kasi kahit sa ugali, hindi ka na makabawi. Nasa na ngayon ang pretty faces always win. Wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Maghintay ka na lang na gumaling tong mukha ko at mawala ang mga tigyawat ko. Sige, kumaalis pa nga yan. Tama lang din naman yan. Para naman maramdaman mo rin ang pinaparamdam mo sa iba. Lalo na't wala na ang pretty privilege na pinagyayabang mo palagi. Malalaman mo rin kung paanong hindi tanggapin dahil lang sa itsura. Sana kapag naranasan mo na ang mga panlalait na ginagawa mo sa iba, ma-realize mong hindi lang palaging ganda ang pwede mong ipanlaban sa lahat. Sana maisip mong ang gandang ipinagmamalaki mo pwedeng magbago. Pero ang pagiging mabuting tao, yun ang pinaka nagtatagal. Hindi palaging mata ang binubusog. Subukan mong pati kabutihan ng kaluluwa mo maramdaman ng kapwa mo. Hindi na naalis sa isipan ni Olivia ang mga salitang sinabi sa kanya ni Travis. Pero ayaw niya pa ring tanggapin sa sarili niya na marami na ang nagbabago sa buhay niya. Ang dating mga bagay na madali niyang makuha ay hindi na niya magawa ngayon. Ang mga tao na palaging lumalapit sa kanya ay nagsisimula ng lumayo. Doon niya unti-unting napagtatanto na maaari ngang tama si Travis. Hindi sa lahat ng bagay ay mapakikinabangan niya ang ganda niya. Hoy, kayong mga tsaka, umalis nga kayo rito! Nakakasakit kayo ng damdamin ng kaibigan ko Ang kakapal na mukha ng mga to! Tigyawat lang ang meron siya. Anong pinapakalat yung virus? Isa pang may marinig ako talagang sasampalin ko kayo isa-isa! Huy, hayaan mo na sila. Wala ka mapapala kung pagpapapatulan mo yan isa-isa. Wala lang magawa sa buhay ang mga yan. Paano hindi ako mainis sa kanila? Alam na nga nilang nandito tayo, panay pa sila tsismisan. Akala mo naman kung sino sila magaganda. Ang papangit nga nila kahit mga clear skin sila. Bakit? Lahat ba na may tigyawat pangit Baka naman hindi kasi yun ang punto nila. Hayaan mo na lang. Baka ma-stress ka lang din. Wala naman na tayong magagawa kung ganito ang itsura ko. No, huwag ka mawala ng self-confidence, okay? Hindi yan ang Olivia ang nakilala ko. Mas maganda ka pa rin sa kanila. Ayoko na sa pagandahan na yan. Ang gusto ko na lang magpatuloy sa buhay. Baka tama nga si Travis noon, na kapag nawala na tong ganda ko, walang matitira sa akin dahil ito lang naman ang meron ako. Hindi rin naman ako talented. Hindi rin ako mabait para may mga taong magstay pa rin sa akin. Ang mahalaga, ikaw. Kahit na anong nangyayari sa akin, nandito ka. Basta ayaw ko pa rin na may nangaaway sa'yo. Kasi kahit na anong mangyari, maganda ka. Kaya wag mong pakikinggan ang sinasabi nila sa'yo. Salamat, Dixie. Salamat kasi kahit na ganito ang nangyari sa akin, may nakikita ka pa ring maganda.
Ilang buwan pa ang lumipas, tila ba nasanay na ang dalaga sa kanyang itsura. Nagpapatuloy siya sa kanyang buhay kasama ang nag-iisang kaibigan na hindi siya iniwan. Ang mga dating lalaki na nagkakandara pa sa kanya ay iniwan na rin siya at hindi na pinapansin. Doon niya nakita na hindi nga talaga siya magiging katanggap-tanggap sa mga mata nila, pero isang malaking aral na ang mga kalalakihan na yon ay hindi talaga para sa kanya. Naaalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Travis na ang pagmamahal, hindi lang ito sa kung ano ang nagugustuhan ng mata, dahil ang pagmamahal ay kung ano ang nararamdaman ng kanilang kaluluwa. Malapit na ang bakasyon, kaya kumuha ng panibagong pagkakataon si Olivia na makausap si Travis, dahil nabalitaan niya na lilipat na ng paaralan ang binata. Travis, pwede ba kitang makausap kahit na saglit? Bakit? Tungkol ba saan? Ang tagal na nating hindi nakakapag-usap ah. Kumusta ka na ba? Maayos naman ako. Totoo ba ang narinig ko? Siguro. Hindi ko pa rin naman sigurado eh. Pero malaki ang chance na oo. Hindi naman magtatagal tong sasabihin ko sa'yo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nagawa ko sa'yo. Alam kong mali ako at ngayon ko lang napagtanto na tama ka sa mga sinabi mo sa akin noon. Ang akala ko kasi lahat kaya kong makuha basta maganda ako. Ang daming tao na naagrabyado ko dahil lang sa pagiging paasa ko. Palagi ako nagbibigay ng motibo, pero kapag wala na akong makuha mula sa kanila, itinatapon ko na lang ang mga pinagsamahan namin. Ganito pala ang pakiramdam na pinapadama ko sa ibang tao. Masyado ako naging mayabang dahil lang maganda ko. Nakalimutan ko na ring ayusin pati ugali ko. Mukhang may natutunan ka na sa mga nangyari sa'yo. Nakikita ko ang pagsisisi at sinseridad mo. Sana sa susunod kapag bumalik na ang dati mong itsura, mas matuto ka pang pangalagaan hindi lang ang ganda mo, kundi pati ang gandang hindi lang nakikita ng mga mata. Hindi ko alam kung maaayos pa ba tong mukha ko. Ilang beses na akong sumubok pero mas lalong lumalala. Hinahayaan ko na lang kasi alam mo, isa sa napagtanto ko, hindi lang pala sa mukha dapat ako nagtuon ng pansin. Ang dami palang pwedeng gawin at matutunan kahit na hindi ako maganda sa paningin ng iba. Ang daming nagbago, pati sa pananaw ko sa buhay. Yan lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo eh. Hayaan mo, magiging maayos ka rin. Sorry din sa mga nagawa at nasabi ko sa'yo. Ang mahalaga, may natutunan ka sa nangyari sa'yo at naging matatag ka palalo dahil dyan. Ang akala ni Olivia ay yun na ang huling araw nilang mag-uusap ni Travis. Pero kinabukasan, nilapitan siyang muli ng binata at may ibinigay sa kanyang maliit na bote na may lamang berdeng langis. Ang sabi sa kanya, yun ang gamitin niya sa mukha niya tuwing umaga at dapat tuloy-tuloy ng 9 na araw. Sa 3 araw pa lang ay pansin na niya na may nagbabago sa kanyang mukha. Oo nga no, pansin ko rin na natutuyo na nga mga tigyawat sa mukha mo. Anong ginagamit mo? Iyan na ba yung sa derma? Di ba galing ka dun last week? Hindi, iba na to. Naaalala mo yung sinasabi ko na bigay sa akin ni Travis? Yung mabahong langis? Pinapahid ko siya kada gigising ako sa umaga. Tapos ayan na, napapansin ko na medyo nagiging okay na. Ang galing no? San kaya galing yun? Baka yun din ang ginagamit niya. Kasi di ba medyo okay na ang mukha niya? Hindi daw eh. Nakausap ko siya. Sa akin lang daw talaga dapat yun. Matagal na niyang gustong ibigay, kaso hinihintay niya lang daw na mag-sorry ako. Sana after 7 days maging okay na nga. Para sa pasukan, bongga na naman ang face card mo. Babalandra na naman sa school. Huyo talaga yung mga nang-aasar sa'yo noon. Malamang, dadami na naman ang mga lalaking lalapit sa'yo. Hindi na yun ang iniisip ko ngayon. Wala na sa akin kung lapitan nila ako dahil maganda na ulit ako. Ang gusto ko na ngayon ay yung pangseryosong pagmamahal na. Hindi yung panay lang sa ganda nakatingin. Gusto ko pati lahat sa pagkatao ko mahal niya. Para bang ako pa rin ang pipiliin niya kahit na lumipas na ang ganda na meron ako.
Naks, ang laki na talaga ng pinagbago mo ha. No more paasa na ba? Oo, hindi na ulit ako magpapaasa at manggagamit. Pero sa ngayon, hindi na muna yan ang focus ko. Balik tayo sa study first. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos na nga ang kalagayan ng mukha ni Olivia. Bumalik na ang dati niyang ganda at ang mukha niyang nakakahalina. Nagsimula na muling bumalik ang mga kalalakihan na tumanggi at lumayo sa kanya nung mga panahon na may kakaibang nangyayari sa mukha niya. Pero lahat sila ay pinagtabuyan na ni Olivia. Pagbalik nila sa paaralan, muling nagkasalubong sina Travis at Olivia. Nandito ka? Ang akala ko ba lilipat ka na? Hindi na. 1 taon na lang naman, graduate na tayo eh. Saka wala na siguro akong dapat natakasan dito. Kasi okay naman na tayo. So, ako pala ang dahilan kaya aalis ka? Hindi naman sa ganun. Medyo may mga nangyari lang talaga na ayoko na sanang balikan. Gets ko naman. Oo nga pala, salamat doon sa bigay mo sa akin noon. Tingnan mo, okay na ulit ako. Maganda na ulit. Maganda ka rin naman noon. Mas maganda ka lang kapag maaliwalas sa mukha. Sus, nambobola ka na ha? Ikaw na ngayon ang magaling manguto. Hindi ako nanguuto ah. Sinasabi ko lang ang totoo. Sige na, papasok na ako. Baka mamaya malate pa tayo sa first day. Hindi mo yata kasama ngayon si Dixie. Hinahanap ko nga siya ngayon. Hindi pa nagre-reply sa akin eh. Sige, ingat. Kapag gusto mo ng kausap o kasamang kumain sa labas, andito lang ako ha. Huwag ka mag-alala, walang paasa. Hindi ka na paaasahin ulit. Tila yun na ang naging simula upang magkaroon ng tunay na pagkabuo ng damdamin sa isa't isa. Malaki ang naging pagbabago ni Olivia dahil naging pantay na ang pagiging mabuti niya sa mga tao. Hindi katulad noon na ang pinakikitunguhan niya lang ay ang mga taong pasok ang ganda sa pamantayan niya. Ngayon, mas binibigyan na niya ng pansin ang totoong ganda na makikita sa isang tao. Ito ay ang kagandahang asal. Mabilis na lumipas ang panahon, nanatili pa rin na magkaibigan sina Dixie at Olivia. Ang kaibigan na hindi umalis noong panahong pakiramdam ni Olivia ay tatalikuran na siya ng mundo. Naging magkaibigan din naman sila ni Travis na naging mas malalim pa hanggang sa parehas na silang nakapagtapos ng pag-aaral. Habang buhay nadadalhin ni Olivia ang mga natutunan niya dahil naging malaking parte rin ito kung paano niya tingnan ang ibang parte ng buhay. Kung saan hindi lang palaging pagandahan ang labanan. Naging mas matatag siya at mas naging wais sa mga desisyon sa buhay. Minsan, tunay na nakalalamang ang mga taong may pambihirang mukha dahil ito ang unang nakikita ng mga mata. Ngunit sa huli, nagkakaroon ng puwang ang personalidad ng bawat tao. Dahil hindi palaging ganda lang ang magiging sandata dahil sa pagdaan ng panahon, ang pisikal na anyo ay nagbabago. Ngunit ang pagkakaroon ng busilak na kalooban ay panghabang buhay. Hindi rin ginagamit ang ganda para makapanloko at makapanlamang ng kapwa dahil baka dumating ang araw na lahat din yon mawawala at ang tanging maiiwan lamang sa'yo ay ang pagsisisi. Walang masama sa pagiging maganda o pagiging naiiba dahil bawat tao ay may kanya-kanyang pamantayan. Ang mahalaga ay alam mo sa iyong sarili na may pinanghahawakan ka rin sa buhay mo maliban sa ganda mong taglay. Shout out sa ilan sa mga solid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Supladang pasaway ng Kawasaki, Japan, Mark Balingit, Roda Bieri, Marco Nanes, Berlita Vicente, Alia May Batang, Redemption Abejero, Nicole Siban, Larla Chica,
Violi Leharso, Virgie Lavilla, Chris Alcantara, Joel Marasigan, Janea Halata, Helen Fatima Cunyado, Sonia S., Desiree Reganit ng LA, California, Marie Delight Worker, Madeline Cartalia, Norsam Dalgan, Eve Carillo, Berlisa 8951 na isang stroke survivor. Naway magtuloy-tuloy ang iyong paggaling. Raquel Hasegawa, Jezebel Cabalhin, Mirna Alfaro, Beauty and Your Best, Ami Yong, Eda Candelario, Chat Kagyat, at ang ilan sa mga top commenters ng ating channel, si Sheren Solero Masagka, Mike James Tapak, Vicky Yabut, Lydia Lopez, Hazel Fiesta, Anha Rose Ayeras. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa muli ninyong pakikinig. Aasahan ko kayo sa mga susunod nating istorya.